Hey guys, what's up? This is Coach Johnson Chua and welcome to my YouTube video. So thank you guys sa pagsubaybay niyo ulit sa akin sa mga YouTube videos ko. Okay, so I hope marami kayong natututunan sa mga different videos natin. Okay, just follow us in my Coach Johnson Chua YouTube link. Okay, and also tignan niyo lang po, pwede kayo mag-like and follow and mag-subscribe. Okay, and also kung nagustuhan niyo po mga videos, please don't forget to share it also to your loved one, your friends, para mas more may spread po natin yung mga positivity. So first of all, the purpose of this video is more about para pag-usapan po natin yung mga iba-ibang klaseng bracelet. Okay, although in the end of this video, meron po akong i-share po yung lumang video ko na kung saan in-explain ko na much more detailed ang mga power bracelet, intentional bracelet. Pero in this part, medyo quick lang po natin, pag-usapan lang natin kung ano ba meron itong 2024, okay, at ano ba mga charms at bracelet yung meron natin, okay? So basically, para po meron tayong guidance, I hope meron po kayong the book, yung feng shui guide po natin for 2024. Naka-out na po to sa mga Facebook, Instagram, and also sa Shopee account po natin. Okay? So kung gusto niyo po, check niyo lang po down here. May mga link po ako dyan. Click niyo lang po yun para pwede kayo mag-order doon if ever. Okay? Kasi importante rin po yung libro para mas more ma-understand ninyo yung mga birthday ninyo, kumusta yung forecast ninyo, because ang pinakasikat po natin bracelet, okay, sa taong ito is yung tinatawag natin power bracelet. And kung makikita nyo po, yun yung pinaka highly advised or highly recommended na lucky charm or lucky bracelet para for everyone. Bakit? Kasi it's an all-in-one bracelet already. Kumpleto na po siya. Meron siya for protection, for money, for health, success, and harmony. Okay, so in short, kumpleto na siya para to boost yung potentials natin. Pero magtataka po kayo, kahit sabihin pong same na power bracelet yan, magkakaiba tayo ng suot. Okay? Medyo may mga same lang siya sa itsura, pero magkakaiba po tayo ng mga stones. Dahil kino-customize po namin ang power bracelet not only based on your animal sign, but based on your birthday itself. Kaya normally po sa mga nag-order po sa amin dito sa Facebook, sa Instagram, or even though pag pumunta po sa store, okay, kino-customize po namin yung bracelet based on their birthday. Okay, kaya mga nag-order po through online, nagsisend po rin po ko ng mga voice message. Kung sakali po wala po ako ng voice message, please, send lang po kayo ng message namin. Okay, titingnan po namin, maybe within a week or 2 weeks po, mapapadala po namin yung voice message back sa inyo. Okay, based on doon sa birthday, tsaka doon sa inyong bracelet na ginawa po namin. Alright, so ano po ba yung itsura ng power bracelet natin? Ito po siya. Okay, pero congratulations pala sa lahat ng nakakuha na po ng power bracelet, okay? I think most of you po meron na po available. Okay, yan. So kung wala pa po, please you can come to our shop or you can also visit yung mga links din po namin, Facebook and Instagram, para you can also order your own customized power bracelet. Okay? So ito po yung itsura. Pero ito po kasi customized to my birthday. Kaya kung mapapansin niyo po, mag-iiba-iba tayo ng mga stones. Depende po yan sa customize natin. Although meron po tayong mga similarity lang po here, is yung meron po tayong Crimson Elephant and also the Yin Yang Z. Okay? So yun po yung mga part ng i-explain din po natin dito sa bracelet na to. Okay? So meron siyang Crimson Elephant. Okay, bakit? Kasi for the year, kung nabasa nyo nga po sa book natin, meron po tayong problem. Medyo may good and also may problem, ang 2024. In terms of positivity, meron tayong tinatawag na prosperous star, maraming opportunity, pero kailangan natin ng stability. And one good creature na medyo makakatulong sa atin doon is the figure of elephant. Because the elephant can help us para mas more ma-stabilize financially, career, okay? Pwede siya mas more maging stable din yung life natin, okay? So si elephant, magandang figure siya para to control yung foundation natin. Habang nag-enhance din siya for peace and harmony. Mas lalo na yung number 3 star, okay, nasa chart po natin ngayon 2024, nagkukos po siya ng mga tension, conflict, quarrel, misunderstanding, okay? Kaya maganda rin po siya panlaban doon. That's why we use the Crimson Elephant, okay, that meron siyang fireball sa kanyang chart, sa kanyang likod, Yun. So makikita niyo po, most likely shade po siya ng red and green kasi this stone is like the Crimson Bloodstone. Okay, so the bloodstone po kasi tumutulong siya more for good health, healing,
Tapos nakakontrol din po niya yung calming energy. Mas lalo na kung mataas yung tension energy natin for 2024, minsan kasi yung tension, yung fear, yung doubts, your emotions, yun po kasi minsan na nagkukos din ng bad luck sa atin, okay? Number one, minsan nagkakaroon tayo ng mga doubts, ang fear, tapos minsan syempre may mga away, alam po natin, di ba, balas po ang away, okay? So gusto po natin maiwasan yung mga ganung bagay. And alam po din natin, ang elephant is also a symbol of prosperity and also good for business luck or money luck. Kaya medyo siya po yung napili po namin. And also, meron din tayong Z. Okay? Ito po yung Z beads natin, which is called the Yin Yang Z beads. So, makikita nyo po, meron siyang Yin and Yang here. Okay? Yung Yin and Yang po, yun po tumutulong siya for balancing energy. Tapos, meron siyang Lotus for peace and harmony. Okay? And then, on the other back, makikita nyo po, meron siyang mantra dun for visual feeling. That is the mantra of the guardian of the dragon, which is the Samantabhadra. Okay? And also, meron po tayong Hotu, or the Bandi, okay, in Chinese, no? This Hotu kasi, the symbol of swastika, is a good, good symbolism of luck transforming. Para whatever negative na nangyayari, lagi merong positive result or positive outcome. At tumutulog ditong Z na to, more on para for enhancing visual feeling. Para yung mga wishes natin, mas more makuha natin, makamit natin, and also tumutulong siya for para yung mga obstacles or hindrance matanggal po, para smooth sailing tayo, para lagi successful. Okay? And then yung mga stones po, dyan po papasok ngayon yung mga depende sa reading po natin. Okay? Based po rin yan sa mga lucky colors din na based on your animal signs. Okay? So, yung nga po, kaya kailangan namin yung birthday nyo po para ma-create po namin, ma-customize po namin based talaga sa birthday nyo. So, that's why it's a combination of protection, money, health, success, and harmony. So, ngayon, paano po ba natin gagamitin ang power bracelet? Okay? Sa pagsuot po natin, susuotin lang po natin siya sa wrist. Basing on here, makikita nyo po, meron yung face ng elephant. Siya po yung isusuot natin facing outside. Okay? So, kung sa left hand, pwede nyo po siyang suot ng ganito. The head is facing out. Or kung sa right naman po, dito nyo po susuotin, facing out din po. Okay? Bakit po facing out si elephant? That's more about to drive away whatever negative energy, negative people, or mga negative situation na pwede mangyari po sa atin. At least, ni-ward off na po niya. Alright guys, bukod sa power bracelet, you can also have your cleansing pouch, okay? Or yung tinatawag namin set pouch. Itong complete pouch na ito, naka-base po rin yan, naka-customize din po yan sa birthday po natin, okay? Pero ito po yung normally ang pinapartner po namin sa power bracelet, okay? Kasi kung baga para pag sinabi mo gusto mo kompleto lahat para for the year, okay, not something that you can carry or something that you can bring, okay? Si power bracelet kasi nag-work siya as your enhancer, habang yung pouch mo naman nag-work siya as for an activator. Okay? So, kung baga ba kasi pag nakita mo po yung mga laman po ng pouch natin, nakatulong kasi siya with different kinds of amulets that you might need para for the year. So, meron siya for protection, money, health, success, and harmony. Although, paano nga ba magtrabaho yung pouch? Paano ba magtrabaho yung bracelet? Yung bracelet kasi mas more nakafocus siya in enhancing your inner potential based on your birthday, based on the forecast of the year. Habang yung charm mo naman sa pouch, yung activator, ina-activate na po niya yung energy kahit na hindi po na po siya inuutusan. Okay? So, nagtatrabaho na siya. So, the pouch work external, habang yung power bracelet naman nag-work siya internally. Okay? So, parang nasa store ko lang po yan. Kung baga ba yung pouch, yun po yung aking mga guardian, yung mga sales lady ko, kasi kumikilos na sila kahit wala pa po yung utos ko. Okay? Pero ako po yung power bracelet kasi ako po yung nag-enhance, ako po yung nag-extract ng potential. And guys, if you want to learn more about how the power bracelet works, okay, panoorin niyo po itong video na to. Ngayon po sasagutin ko po most likely yung mga questions po natin na sa mga nababasa po namin dito sa aming Facebook page tsaka sa Instagram page, Feng Shui Sunrise, okay? So marami po kami mga klase ng katanungan, mga nakukuha po. So most likely the purpose of this video is para po mabigyan natin ng tutorial, kaalaman, lahat po ng mga manonood ngayon, okay, para tungkol po sa power bracelet. So ano ba ang power bracelet? Ano ba ang purpose nito? Ano-ano ba mga component na meron sa power bracelet at paano ito makakatulong sa atin? And also most important din kung paano natin papangalagaan ang power bracelet, okay, tsaka kung ano ba yung mga do's and don'ts. So, basically, maraming klaseng bracelet, okay? Maraming klaseng charms. Kung pagtitignan po natin, meron mga tinatawag for money, for healing, okay? Meron pa for health, meron for career, okay? Meron for love, okay? So, napakaraming klaseng charms or bracelet na tinatawag, no? Sabihin, lahat naman po sila ay lucky charms, okay? Kaya most likely, ang lucky charms po, hindi lang po sila pampaswerte, kundi dapat po, base sila sa intention target din po natin. Although, yun nga lang po, most likely din sa atin, gusto natin isang bracelet lang na kung saan lahat din ng purpose nandoon na, that is why ginawa po namin itong tinatawag na power bracelet.
Ngayon, kung bakit nga may mga bracelet na hindi po siya effective para sa atin, no? So, ako po meron akong dalawang reason dyan. Okay, the first reason, maybe is hindi po original yung bracelet. Okay, so kapag hindi po kasi original yung bracelet, yes, it is still a lucky charm. Nakakapag-attract po siya ng mga klase ng pampaswerte or good energy. Pero yung nga lang po, kasi hindi po siya original crystals, so may tendency hindi po siya makakapag-produce ng healing energy. Okay, kasi it's a man-made crystal or sa man-made stone. So, pwede or sabihin mo pong plastic, no? Kaya most likely po, pagka ganun po, mayroon po tayong tinatawag na psychological effect na pwede natin sabihin na, uy, alam natin meron siyang pampaswerte, na hype natin yung ating good energy lang. Okay? Pero yung nga lang po, syempre kapag may mga malas na po na dumarating, pag meron na po tayong mga energy na kina-counter, hindi na po kakayanin ng bracelet na yon. Okay? Kasi kumbaga ba, hindi nga siya original to start with. Okay? And second reason naman, pwedeng original nga yung charms mo, original yung bracelet mo, pero yung purpose mo, tsaka yung intention mo, iba. Okay? Like example, when you talk about all-in-one bracelet, napakaraming klase ng all-in-one bracelet eh. Meron naman mga bracelet na pwede mong ilagay like for money, health, wealth, career, harmony, everything. Lahat ng gusto mo, pwede mong ilagay doon sa bracelet, okay? And most likely, these are the chunky bracelets, no? So, not bad sila, no? Ang trabaho kasi nila, they just attract all the good energies. Although the problem lang po kasi hindi po niya nakikater talaga yung pinaka-true intention natin. Okay? So most likely, gusto po natin na bracelet, yung pasok sa intention po natin. Kasi example, meron kayong suot na love bracelet pero ang gusto niya po money lock. Okay? Hindi po niya ma-activate yung money lock kasi pang love bracelet po siya. Okay? Kaya magkaiba po yung intention, magkaiba rin po yung charm ninyo. So normally po, if you want to have an effective lucky charm, kailangan alam nyo rin po ang inyong intention bago po kayo bumili ng lucky charms. Okay? So most important thing is also para to ask yung kung saan nyo man kinukuha yung lucky charms nyo, kailangan nyo po tanungin ng maayos kung para saan po talaga siya at nakikater po niya yung problema na gusto nyo po talagang maayos. Yeah, so most likely ito po yung madalas kong pinapaalala para sa lahat po ng aking mga followers, okay, sa mga gumagamit po ng mga power bracelet or lucky charms na galing po sa amin, okay. Alam po natin marami po tayong mga klase, mga do's and don'ts na naririnig from different coaches, different masters, okay, na bawal daw nga, maraming klaseng bawal, no? Number 1 daw, bawal daw pahiram, pahawak, pasuot ang ating mga bracelet or charms, bawal daw natin imabasa, bawal daw natin idala sa mga funeral, sa hospital, or sa wake. Bawal daw po natin idala sa mga like sementeryo, okay, or sa simbahan. Bawal daw po natin itabi sa mga relo. Bawal daw natin itabi sa mga lucky charms na hindi na bless, okay? So, napakaraming klase po tayo mga bawal na mga naririnig, okay? So, now, kung kayo po yung mga nanonood po dito sa ating channel, okay, at gusto niyo pong i-follow my style, okay, Science Practical Feng Shui Application, okay? Number 1 po, tanggalin niyo po lahat ng inyong paniniwala na may maraming bawal ang inyong lucky charms. Bakit? Kasi ang lucky charms po, ang trabaho po niya is para kayo po iswertehin at proteksyonan po kayo. So, hindi po natin pinoprotektahan ng charms. Dapat po siya po magpoprotekta sa atin. So, ang tanong, bakit ang daming bawal? Kaya normally po, kung kayo po yung mag-follow po dito sa aking mga advices, okay, so number 1 po, tanggalin po natin lahat ng bawal, okay? Oo, so hindi po siya maraming bawal. Although, meron lang po kung 2 don'ts na medyo kailangan lang po iingatan lang natin, okay? So, first of all, is dapat po is iwasan po natin silang pinapahiram, pinapasuot. Okay lang po matouch, okay lang po matouch. Huwag po kayong mag-alala kung siya po yung nahawakan, kahit sino man, okay? Kasi pag natouch nyo po yan, okay, hindi nyo po makukuha yung energy. Okay? Hindi po magkakaroon ng contamination. Mas lalo na po pag suot-suot nyo po siya. Okay? So, halimbawa, natawakan siya, natouch siya, hindi po niya makukuha yung energy nyo. Don't worry about it. Pero wag nyo lang po siyang papahiram or ipapasuot. Kasi kapag nyo po pinahiram or pinasukat or pinasuot sa ibang tao, hindi po tayo takot na makuha ang ating swerte. Okay? Share your blessing. Share your blessing. Takot po tayo pag nakuha natin yung malas nila. And also, sa pangalawang don'ts natin, okay, okay lang naman po siyang mabasa. Pero mas better po, wag niyo po siyang isasama sa ligo. Okay, kung kayo po yung maliligo, mas better po tanggalin niyo po siya. Anong dahilan? Hindi po siya takot dun sa tubig. Takot po siya dun sa sabon. Baka po rumupok ang garter ng inyong bracelet. Pero ito po yung madalas na nagiging tanong ng iba. Paano naman po kung sa alcohol? Okay, kasi mas lalo na po, panahon ngayon, syempre pandemic time at COVID, okay, mga virus, at suot natin ang ating lucky charm,
okay lang po, hindi po siya nasisira. Ako po, everyday, ina-alcohol ko rin po lahat ng aking Lucky Charms just only para to remove whatever germs, okay? Pero ito po yung nagiging question ng iba, hindi po kaya ba mamaya yung alcohol, masira daw niya yung energy ng bato, okay? Hindi po masisira ang energy ng bato. Okay, dahil ang alcohol po is a physical thing, it only attached to the physical stone. Yung panlabas lang po niya. Hindi po niya kayang magalaw yung energy sa loob ng bato. Okay? So, number one po, pinaka-practice po natin, wag po kayo magda-doubt sa inyong charms or sa inyong bracelet. Hayaan nyo lang po yung good energy ninyo ma-extract yung potential. Okay? So, in short, mas better po sana meron tayong tiwala sa ating Lucky Charms na magdadala rin po siya ng mas magandang energy para sa atin. So, sa pag-use po ng power bracelet, normally po is marami po kayong maririnig din na sinasabi nila ang mga lalaki daw dapat sinusuot daw po siya sa kaliwang kamay. Pag babae naman po, dapat sinusuot po siya sa kanang kamay. Okay? So, maririnig din po yan sa iba. Yeah. Kung tutusin po, yun po sa practice po ng kaliwa at kanan, hindi po natin siya ina-apply sa kamay. Ina-apply po natin siya sa kama. Okay? So, normally sa mga couples, okay, na natutulog, pag tayo po'y natutulog, nasa kaliwa po natin yung lalaki, nasa kanan yung babae. This is also to explain or the theory, yung flow ng energy pagdating po sa Dragon and Phoenix. Okay? Dragon is the male, is on the left, then Phoenix is on the right, which is representing female. Okay? Kaya kung kayo po'y natutulog, nasa kaliwa po dapat yung lalaki. Tapos nasa kanan naman po, doon po yung babae. Okay? So most likely this is the flow energy. Pero sa kama po siya nag-a-apply. Ngayon, bakit hindi po siya nag-a-apply sa kamay niyo po? Kasi kahit ilagay niyo po yan sa left or sa right, hindi po magbabago ang inyong gender. Okay? Tsaka kahit ilagay niyo po yan sa left or sa right, isang katawan lang po ang tatakbuhan yan. Okay? So whatever energy your bracelet has, tatakbo lang po siya sa isang katawan, which is you. But normally, meron po tayong mga dagkasabihan sa paggamit lang po ng power bracelet. Okay? Pagka inyong po minsan gusto nyo po siyang ilagay sa left hand nyo, chances po is gusto nyo po ma-attract mga opportunity, mga energy na bagong parting para papunta sa'yo. Okay? At may mga times naman na medyo gusto mo siyang ilipat sa right hand nyo, okay? Then chances po is more on for stability naman. Ibig sabihin, nasa inyo na yung opportunity. Kailangan nyo na lang po siyang i-manage, i-control. Kailangan nyo ng extra power para mas more makontrol nyo po yung inyong swerte. Okay? Pero mas more better i-follow nyo po ang inyong katawan, i-follow nyo po yung hiyang sa inyo. Okay? Yes, kunyari sinabi ko sa inyo, left, mas better, or right, mas better. Pwede nyo pong sundin yun. Pero kapag gusto nyo po siyang ilipat sa kabilang kamay, mas sundin nyo po ang inyong instinct. Kasi mas alam po ng katawan ninyo kung ano pong klaseng energy ang kailangan ninyo. Ako, mas advice ko po na time to time po, medyo i-energize po natin ang ating power bracelet. Okay? Kasi syempre dahil everyday po natin siyang suot, everyday po natin siyang kasama, meron po siya mga na-absorb na mga some of like mga negative energy. Okay? At tumutulong po siya, no? Para to clear on the bad energy and also to produce good energy sa atin. So time to time po, medyo napapagod din po siya. Okay? So kailan ba yung mga tamang time para pong ating i-energize ang ating Lucky Charms? Okay? So most likely, you can do it like monthly or quarterly, okay? Or chances sa mga iba pong medyo nakaka-feel na parang medyo bumibigat na po yung aura natin, pwede na po natin siyang i-energize. Actually, marami pong klase kung paano po natin dapat i-energize ang power bracelet. Okay? Siyempre, kung kayo po napunta sa aming tanggapan, sa aming mga stores, pwede nyo po pa-energize yan. Okay? Basta ang mga charms po namin, galing po sa amin, free po ang energizing. Okay? So, don't worry about it. Kahit saan pong store namin. Okay? Pwede nyo po mabisita yung sa aming store sa Feng Shui Sunrise. Okay? Sa Sunrise General Merchandise. You can go to Dragon Phoenix. You can go to Phoenix Dragon sa Lucky Mall or sa aming Golden Phoenix sa Green Hills. Okay? So, in short, pwede nyo pong puntahan yung mga branches namin. Pwede nyo po pa-energize doon. Wala pong bayad doon. Don't worry about it. Okay? Basta, bracelet po namin or Lucky Charms namin. Pero kung gusto nyo po ng mga DIY, okay, kung paano nyo po i-energize siya kung sa inyong pong bahay, number one, kung meron po kayong singing bowl, pwede nyo pong gamitin yun, okay, pwede nyo pong i-energize, okay, because of the metal cleansing, okay? Or, kung wala naman po, pwede nyo pong mga natural way, pwede nyo pong ipadaan lang po siya kahit sa running water, okay? Padadaanan nyo lang po siya, bubuksan nyo lang yung faucet, pag nadadaanan lang po siya ng running water, automatically po, ine-energize na rin po niya ang inyong bracelet. Lagyan nyo lang po ng konting program.
Example, hawak niyo po ang inyong bracelet, tapos bumubuhos po ang inyong faucet sa kanya, no? Sa gripo. Then, sabihin niyo lang po, nawawalang negative, naiiwan ng positive energy. Sabihin niyo lang po siya 3 times. Tapos, inhale, exhale. Nawawalang negative, naiiwan ng positive. Inhale, exhale. Nawawalang negative, naiiwan ng positive. Inhale, exhale. Then, blow 3 times. Okay? So, kapag ginawa niyo po yun, that means na-energize na rin po ang inyong bracelet. Or kung gusto niyo po na mas more stronger na cleansing tsaka pang-energize, pwede niyo pong ibabad ang inyong lucky charm sa salt water. Okay? So, kung meron kayo isang bowl, lagyan niyo tubig, lagyan niyo po ng rock salt, tapos ibabad niyo lang po yung inyong power bracelet, okay? Just like mga 7 to 8 hours. So, isang overnight lang po. Okay? Total cleansing na po yung energy nun. Okay? Sobrang cleanse na po yung energy ng inyong bracelet. Alright guys, so I hope mas more naging klaro po sa inyo kung paano po magtatrabaho ang power bracelet, paano siya alagaan, okay, paano siya mag-work para sa atin, okay? So kapag gusto niyo po mas more marami pa pong matutunan about it, okay, pwede po kayo mag-send ng message sa amin, okay, in our Facebook, Instagram, and also sa Shopee account po namin, pwede po kayo also mag-order dun. Alright? So if you want to learn more, okay, just follow us. Don't forget to follow and click the like button. Okay, and also click the bell button para lagi kayo na-notify. Alright? And also another thing is if you want to learn more about mga different kinds of feng shui tips, okay, follow us in our Facebook, Instagram, and also this YouTube channel. Okay? So this is Coach Johnson Shua saying goodbye. God bless everyone. Okay, so see you in my next FB Live video or YouTube video. Bye!